Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang kanayunan sa Amerika, kung saan ang isang lalaki na si Cash ay makikitang nag-eehersisyo kaagad pagkagising bago niya simulan ang kanyang karaniwang araw. Noong nakaraan, si Cash ay nagtatrabaho kay Big Cat, siya ang pinakamakapangyarihang boss ng lokal na drug mafia, ngunit nagpasya siyang iwanan ang mundong iyon pagkatapos mamatay ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa overdose. Ngayon, nagtatrabaho si Cash sa ranzo na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang, kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Feeny at ang teenager na anak ni Feeny, na si Savannah. Mukhang malapit ang relasyon ni Cash at Savannah, lalo na't nawala ang ina ni Savannah sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraan. Isang araw, matapos alagaan ang lahat ng mga hayop sa kanilang sakahan, inimbitahan ni Cash si Savannah na sabay na kumain sa malapit na kafe. Habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain, nagkwentuhan sila tungkol sa iba't ibang bagay hanggang sa nagdahilan si Cash na pumunta sa banyo, na naiwan si Savannah na mag-isa. Biglang umupo sa table ni Savannah ang tatlong lalaki na nagtatrabaho kay Big Cat na ang matandang boss nila sa mafia, at hindi siya mapalagay. Sa kabutihang palad, bago sila makapagdulot ng anumang gulo, bumalik si Cash at hiniling kay Savannah na hintayin siya sa labas dahil kailangan niyang makipag-usap sa mga tauhan ni Big Cat na pinamumunuan ni Buck. Sa oras na iyon, nagtanong si Cash kung bakit ginagambala ni Buck at ng kanyang grupo ang kanilang tanghalian. Ipinaliwanag ni Buck na gustong kausapin ng kanilang boss si Cash tungkol sa kanyang sakahan. Ikinagulat ito ni Cash dahil hindi niya maintindihan kung bakit nagkaka-interes ang dati nilang boss sa kanilang sakahan. Pabirong iminungkahi ni Buck na tanungin muna ni Cash si Feeny. Nagtataka, nagmamadaling umuwi si Cash para tanungin si Feeny tungkol sa sitwasyon. Sa kanyang pagtataka, inamin ni Feeny na isinangla niya ang sertipiko ng lupa ng kanilang sakahan kay Big Cat dahil kailangan niya ng pera para makabili ng pagkain ng hayop. Nadismaya si Cash sa naging desisyon ng kanyang kapatid, na nagsasabi na dapat isinangla na lang sana ni Feeny ang sertipiko sa bangko sa halip na makipag-ugnayan sa mafia. Kinabukasan, pinuntahan ni Cash si Zeke Barkley, na anak ni Big Cat, para magtanong tungkol sa kasulatan para sa kanilang sakahan na isinangla ni Feeny kay Big Cat. Sinabi sa kanya ni Zeke na ipinagpalit ni Feeny ang kasulatan sa maraming pera na maaaring hindi mabayaran ni Cash. Iminungkahi ni Zeke na dapat makipagkita si Cash sa boss ng mafia ng direkta upang subukang gumawa ng deal at mabayaran ang mga utang. Samantala, sa bahay, sina Feeny at Savannah ay pinuntahan ng mga tauhan ni Big Cat na humihingi ng bayad sa utang kahit hindi pa ito dapat babayaran. Dahil hindi makabayad si Feeny, inatake siya ng mga tulisan at si Savannah saka kinalagkad palabas ng bahay. Sa isang nakakatakot na sandali, binaril ng isa sa mga tulisan si Feeny sa tainga bilang babala. Pag-uwi ni Cash, laking gulat niya nang makitang sugatan si Feeny at takot na takot si Savannah. Ipinaliwanag ni Savannah na inatake sila ng mga tauhan ni Big Cat dahil sa utang. Humingi ng paumanhin si Feeny sa kanyang pinasok na gulo, at tiniyak sa kanya ni Cash na makakahanap sila ng solusyon sa kanilang mga problema. Pagkatapos ay pumunta si Cash sa istasyon ng pulisya, at humingi ng tulong sa sheriff upang mahuli ang mga tauhan ni Big Cat na umatake sa kanyang pamilya at upang magbigay ng proteksyon para kina Feeny at Savannah. Sa kasamaang palad, sinabi ng sheriff na hindi nila matutulungan si Cash dahil walang sapat na ebidensya. Kaya kinailangan ni Cash na umalis sa istasyon ng pulisya at nagpas siyang makipagkita kay Big Cat para makipag-ayos. Pagdating ni Cash sa lugar ni Big Cat ay sinalubong siya ng kanyang matandang boss. Tinanong ni Cash kung paano niya mababayaran ang mga utang ni Feeny, at inalok siya ni Big Cat ng deal kung makumplito ni Cash ang tatlong gawain para sa kanya, mababayaran niya ang mga utang ni Feeny. Walang choice si Cash kundi pumayag. Nang gabing iyon, sinimulan ni Cash ang unang gawain kasama si Buck. Dapat nilang subaybayan ang isang bahay na pinaghihinala ang punong tanggapan ng karibal na mafia. Maya-maya pa, lumapit si Cash sa bahay at nakita niya ang mga miyembro ng mafia sa loob na nagbibilang ng pera. Mabilis niyang iniulat ito kay Buck na tinawag ang kanilang mga kasamahan upang salakayin ang base ng kaaway. Noong gabing iyon, hindi nagtagal, isang grupo ng mga tauhan ni Big Cat kasama sina Buck at Cash ang sumalakay sa isang karibal na grupo. Mabilis nilang natalo ang mga ito. Pagkatapos ay nakipagpulong si Cash kay Big Cat upang iulat ang tagumpay ng pag-atake. Kinabukasan, kinausap ni Cash ang kaibigan niyang si Wilder sa isang bar tungkol sa problema niya na pumasok siya pabalik sa mundo ng mafia dahil sa utang ni Feeny.
Sa oras na iyon, pinayuhan ni Wilder si Cash na dating nasa mafia ngunit naging pari, na magdasal at humingi ng tulong sa Diyos upang hindi na siya makapasok muli sa mundo ng mafia. Kinaumagahan, si Cash ay sinundo ng dalawang tauhan ni Big Cat, na sina Lazarus at Harlan, para sa isang deal sa droga sa isang dealer mula sa Mexico. Nagmaneho sila patungo sa lugar kung saan plano nilang gawin ang deal malapit sa gilid ng isang kagubatan sa hangganan sa pagitan ng Amerika at Mexico. Pagdating nila doon, tinulungan ni Cash si Harland na ibaba ang mga droga, ngunit biglang inilabas ni Lazarus ang kanyang baril at binaril si Harland. Nagulat si Cash at nagtanong kung bakit niya binaril si Harland. Sinabi ni Lazarus na pagod na siya sa pang-iinsulto ni Harland sa kanyang pamilya. Upang maiwasan ang higit pang gulo, hiniling ni Cash kay Lazarus na itago ang katawan ni Harland bago dumating ang dealer. Hindi nagtagal, nagpakita ang Mexican dealer kasama ang kanyang mga tauhan. Tinanong niya kung nasaan si Harlan dahil ayaw niyang gawin ang deal na wala siya. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Cash na pagtakpan sa pamamagitan ng pagsasabing may mga problema si Harlan na inaasikaso, kaya sila lang ni Lazarus ang gagawa ng deal. Ngunit hindi pa rin pumayag ang dealer. Pagkatapos ay tumanggi pa rin ang dealer na ituloy ang transaksyon sa droga. Naiinis sina Cash at Lazarus dahil ayaw nilang magalit si Big Cat, kaya pinatay nila ang dealer at ang kanyang mga tauhan. Matapos matiyak na patay na ang lahat ng mga dealer mula sa Mexico, kinuha ni Cash at Lazarus ang pera na ibibigay ng dealer kay Big Cat. Sa ganitong paraan, natapos ni Cash ang kanyang pangalawang misyon. Makalipas ang ilang oras, habang naghuhugas ng kotse, sinabi ni Cash sa kanyang kuya na sinusubukan niyang bayaran ang lahat ng utang ni Feeny kay Big Cat sa pamamagitan ng paggawa ng 3 trabaho para sa kanya. Sinabi rin ni Cash na natapos niya ang 2 sa mga misyon at may natitira pang isa. Si Feeny, na alam ang mapanlinlang na paraan ni Big Cat, ay nagtanong kay Cash kung susundin ba ni Big Cat ang kanyang pangako pagkatapos niyang matapos ang lahat ng 3 trabahong itinalaga nito sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Cash na handa siyang harapin si Big Cat at ang kanyang mga tauhan kung hindi nila susundin ang kanilang pangako. Nang maglaon, sinimulan ni Cash at Feeny na turuan si Savannah kung paano bumaril para maipagtanggol niya ang sarili kung abalahin na naman sila ng mga tauhan ni Big Cat. Sa isang araw, kinuha ni Cash ang kanyang 3 trabaho. Kinailangan niyang magtrabaho ng mag-isa para linlangin si Sheriff Duque Parks na madalas na humahadlang sa mga ilegal na aktibidad ni Big Cat. Ang gawain ni Cash ay akitin si Duque sa punong tanggapan ng Big Cat sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa isang lugar kung saan ginawa ang mga ilegal na droga. Sa oras na iyon, ibinigay ni Cash kay Duque ang address ng warehouse kung saan ginawa ang mga droga, na nagpapasalamat si Duque sa impormasyon dahil hindi niya alam na niloloko siya ni Cash. Nang gabing iyon, dumating si Buck at ang kanyang mga kaibigan upang kunin si Cash para pumunta sa punong tanggapan ni Big Cat para sa isang pagdiriwang kasama ang lahat ng miyembro ng mafia. Dahil natapos na ni Cash ang 3 misyon para kay Big Cat, inimbitahan siyang pumunta sa pagdiriwang. Pagdating nila, nakita ni Cash ang lahat na nagkukumpulan sa isang marangyang silid na kumakain ng pagkain na inihanda ni Big Cat. Nagbigay ng talumpati si Big Cat na ipinagdiriwang ang kamakailang pagtaas ng kanilang kinikita. Ilang sandali pa, lumipat sila sa isa pang silid kung saan dinala ni Buck si Duque, binugbog at itinali. Plano ni Big Cat na patayin si Duque sa harap ng lahat. Nakonsensya para kay Duque, tinanong ni Cash si Big Cat kung maaari niyang dalhin si Duque sa labas para tapusin siya. Pinlano niyang iligtas si Duque, ngunit tumanggi si Big Cat at pinatay si Duque gamit ang isang kutsilyo doon mismo sa harap ng lahat. Maya-maya, tinalakay ni Cash ang utang ni Feeny, sa pag-aakalang ito ay maaayos pagkatapos niyang makumplito ang 3 misyon para kay Big Cat. Ngunit casual na sinabi ni Big Cat na hindi na iyon ang deal. Sa halip, si Cash ay kailangang patuloy na magtrabaho para sa kanya nang walang katapusan upang mabayaran ang lahat ng mga utang ni Feeny. Dahil sa pagkadismaya at pakiramdam na parang nagsisinungaling si Big Cat, nagpasya si Cash na umalis sa punong tanggapan. Kinabukasan, tinawagan ni Cash si Feeny para sabihin sa kanya na sinira ni Big Cat ang kanyang pangako. Hinimok niya si Feeny na kunin si Savannah at pumunta sa isang lugar na ligtas na malayo sa grupo ni Big Cat. Noong panahong iyon, nagplano si Cash na maghihiganti sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa lahat ng miyembro ng grupo ni Big Cat na nagsinungaling sa kanya. Pumayag si Feeny at nagplanong umalis pagkatapos nilang magsimba dahil may appointment sila ni Wilder.
Pagkatapos ng tawag, sinimulan ni Cash ang pag-scout sa base ni Big Cat na inaalam kung saan may pinakamahinang seguridad. Samantala, nasa simbahan sina Feeny at Savannah para sa morning prayer na pinangunahan ni Wilder. Pagkatapos, nagpaalam sila kay Wilder dahil plano nilang umalis sa nayon noong araw na iyon, gaya ng bili ni Cash. Habang papunta sina Feeny at Savannah sa kanilang sasakyan, biglang inatake ni Buck at ilang iba pang mga lalaki mula sa grupo ni Big Cat si Feeny, na labis na nasaktan. Napasigaw si Savannah sa takot habang pinagmamasdan ang kanyang ama na binubugbog ng mga lalaking iyon. Sa wakas, nagpakita si Wilder at itinaboy ang mga lalaki at iniligtas ang kanyang mga kaibigan. Dahil nasaktan ng husto si Feeny, isinugod siya nina Wilder at Savannah sa ospital. Nang maglaon, nakatanggap si Cash ng balita tungkol sa pag-atake at nagmamadaling pumunta sa ospital para tingnan si Feeny. Ang masaklap, pagdating ni Cash, nalaman niyang pumanaw na ang kanyang kuya dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Nalungkot, nakita niya si Wilder sa ospital at nagpa siya na maghihiganti para sa pagkamatay ni Feeny. Hindi man siya mapigilan ni Wilder, pinaalalahanan niya si Cash na mag-ingat sa paghihiganti. Kinabukasan, kumilos si Cash sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawa sa mga tauhan ni Big Cat na gumagamit ng droga sa isang kotse. Ito ay isang babala para kay Big Cat. Natagpuan ng mga pulis ang mga bangkay at nagsimulang mag-imbestiga. Hindi nagtagal, dumating si Big Cat sa pinangyarihan at tinanong ang punong sheriff tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Hinala ng sheriff na si Cash ang may gawa dahil nakita nila ang kanyang susi sa sasakyan. Sa oras na iyon, ang punong sheriff ay tila sumusunod sa utos ni Big Cat upang maiwasan ang gulo tulad ng nangyari kay Duke. Kinabukasan, pumunta si Buck at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Wilder para hanapin si Savannah. Gayunpaman, walang gustong sabihin sa kanila si Wilder, kaya binugbog nila siya. Hindi kinaya ni Savannah na makitang nasasaktan si Wilder, kaya isinuko niya ang kanyang sarili. Bago sila umalis kasama si Savannah, sinabi ni Buck kay Wilder na palalayain nila si Savannah kung isusuko ni Cash ang kanyang sarili sa punong tanggapan ni Big Cat. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Cash sa bahay ni Wilder para makita si Savannah, ngunit sa halip, nakita niya si Wilder na basag ang mukha. Humingi ng paumanhin si Wilder sa hindi niya maprotektahan si Savannah, habang sinabi niya ang mensahe mula kay Buck na humihiling kay Cash na pumunta kaagad sa punong tanggapan ni Big Cat. Matapos marinig ito, humingi ng tulong si Cash kay Wilder para iligtas si Savannah sa pamamagitan ng pagkidnap kay Zeke para gamitin bilang kapalit para sa kanyang paglaya. Sa kabila ng pag-aalinlangan noong una, pumayag si Wilder na tulungan ang kanyang kaibigan, upang mailigtas nila si Savannah. Maya-maya, pumunta sila sa pinagtatrabahuan ni Zeke at kinidnap siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Cash si Big Cat upang sabihin sa kanya na bihag nila si Zeke at hiniling na palayain si Savannah kapalit ng kanyang kaligtasan. Nag-aatubili, pumayag si Big Cat at sinabihan si Cash na dalhin si Zeke sa kanyang headquarters. Matapos ibaba ang tawag, nagpa siya si Cash na huwag magtiwala kay Big Cat at pinakiusapan si Wilder na bantayan si Zeke ng mag-isa. Noong panahong iyon, plano ni Cash na pumasok sa punong tanggapan ni Big Cat sa pamamagitan ng pagdaan sa likuran. Sa napagkasundo ang oras, hinatid ni Wilder si Zeke, na nakatali sa harap ng kanyang sasakyan, sa headquarters ni Big Cat. Habang papalapit sila, naghanda ang mga tauhan ni Big Cat na salakayin si Wilder gamit ang kanilang mga baril, ngunit alam ni Wilder na hindi papakawalan ni Big Cat si Savannah ng madali, kaya itinutok niya ang kanyang baril kay Zeke. Samantala, nakatali si Savannah sa isang upuan. Nang si Lazarus na nagbabantay sa kanya, ay abala sa pagtingin sa labas, tahimik niyang pinalaya ang sarili sa pamamagitan ng pagputol ng lubad gamit ang isang matalim na bakal sa likod niya. Nang makalaya, kinuha niya ang isang kalapit na baril at binaril si Lazarus dahilan upang mahulog ito sa bintana. Pagkatapos ay inutusan ni Big Cat si Buck na suriin ang loob ng bahay, habang siya at ang kanyang mga tauhan ay nakipagpalitan ng putok kay Wilder, na nagawang pabagsakin ang ilan sa mga tauhan ni Big Cat. Kasabay nito, sinamantala ni Zeke ang pagkakataong tumakas sa kagubatan. Samantala, matagumpay na pinabagsak ni Cash ang ilang mga gwardya sa paligid ng punong tanggapan ni Big Cat. Nagawa rin niyang barilin ang ilan sa mga tauhan ni Big Cat sa tulong ni Wilder, kahit nasugatan si Wilder ng pagbabarilin siya ni Zeke, na nagtatago sa likod ng puno. Naiinis, gumanti ng putok si Wilder at tinamaan si Zeke sa binti.
Sa kabila ng kanyang pinsala, sinubukan ni Zeke na tumakas patungo sa kagubatan, ngunit inatake siya sa mabangis na aso ni Big Cat na kinakain ang kanyang burat. Nang marinig ang sigaw ni Zeke, nagmadali si Big Cat upang hanapin ang kanyang anak at natuklasan na siya ay pinatay at kinain ng mga aso. Samantala, patuloy na lumaban si Wilder, sa kalaunan ay pinabagsak ang lahat ng mga tauhan ni Big Cat sa kabila ng kanyang sarili na nasugatan. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakapasok si Cash sa loob. Doon, sinusubukan niyang hanapin si Savannah. Gayunpaman, bigla siyang inatake ni Buck. Sa kabila ng pag-atake, ginagamit ni Cash ang kanyang kakayahan para talunin ang tauhan ni Big Cat. Sa sandaling mahanap niya si Savannah, hinimok siya ni Cash na tumakas sa bintana, ngunit ang kanilang pagtakas ay hinaharangan ni Big Cat na tinutukan sila ng baril. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpa siya si Cash na harapin si Big Cat ng mag-isa. Habang papatayin na ni Big Cat si Cash, si Savannah, na determinadong iligtas ang kanyang tiyuhin, ay ginugulat ang lahat sa pamamagitan ng pag-atake kay Big Cat mula sa likuran, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa huli, nakita natin si Wilder, na nakaligtas sa pagsubok, na nagbibigay ng sermon sa simbahan. Samantala, bumalik sina Cash at Savannah sa kanilang pang-araw-araw na buhay, inaalagaan ang sakahan ng pamilya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.